Hello guys, good evening. Welcome back to my YouTube channel, Vlogger Annalyn, OFW Qatar. Guys, good evening po sa inyong lahat. Happy weekend. And kamusta ang lahat dyan? So, ngayon na naman ako nakagawa ng video kasi weekend ngayon, maaga ako napasok sa kwarto. Ang paggawa ko ng vlog, lulubog, lilitaw ako, hindi ako makakonsentrate sa paggawa ng vlog kasi may alaga akong maliit, so wala akong oras, nakikipaghabulan ako sa oras. Maswerte ako pa ngayon kasi maaga ako napasok sa kwarto kasi maaga natulog yung alaga. So guys, share ko lang po sa inyo yung mga nangyari about sa akin sa pagbakasyon ko ng Jordan, kaya matagal ako hindi nakapag-vlog kasi ang tagal ko sa Jordan. Halos magti 3 months kami doon sa Jordan, so ang daming nangyari. Tapos ito dumating na yung nanay ko galing sa Jordan, at saka ang dami talagang nangyari. Saka sa mga tumulong sa akin dito sa Al-Wadi compound sa Qatar, kasi nagkasakit yung kapatid ko ng breast cancer, so nag-post ako sa sa FB ko na nanghingi ako ng tulong. Ang daming nagtulong dito sa akin sa compound, mga kaibigan ko. Maraming salamat sa inyo. Si Sis Alma, si Sis Mirian, Sis Ana, Sis Genesis, Ate Rhodes, and sa mga followers ko po, maraming salamat po, at saka especially doon kay Kabayan Sheila Vlog. Ang laki ng binigay niya sa akin, so thank you talaga, na hindi ko ini-expect na magbigay siya sa akin ng ganung kalaking halaga. Hindi ko na magbibig magkano halaga ng binigay niya sa akin, pero malaking bagay yun na kahit panggamot ng kapatid ko, makakatulong yun. Sobrang salamat sa inyo. Nandyan kayo na nakaalalay sa akin, kasi hindi ko naman kaya lahat ang mga gamot ng kapatid ko, so sinubukan ko mag-post sa Facebook. So nahiya man ako, pero wala akong magawa kasi maliit lang ang sahod ko dito, at saka mahirap lang din kami. Yung kapatid ko nasa Manila, nagtatrabaho siya sa restaurant kahit na may sakit siyang breast cancer, kasi wala namang, libre nga lahat yung paggamot niya, yung pa-check up dun sa East Avenue, tapos yung mga niya libre naman, may isinagot ng DSWD, at saka nanghihingi naman siya ng tulong. So may mga gamot talaga siya na kailangan niya bilhin, yung mga herbal na pangpa kalma ng kirot sa kanyang dibdib. So kailangan talaga kahit papano may hawak siyang pera yung sa kape niya, kasi daming bawal sa kanya. Yung kinakape niya yung guyabano coffee, daw yun sa kanya, bigay daw yun ng binibili niya yata na 300 ang isang box, 10 pieces ang laman. So malaking bagay yung naibigay ni Kabayan Sheila Vlog. Yung pinabili ko sa kanya ng yung kape niya na herbal na para pampa ng kirot sa didi niya. So thank you talaga kay Kabayan Sheila Vlog. Hindi ko akalain, sis, na magbigay ka sa akin ng ganung halaga. Maraming salamat saka dito sa Al-Wadi compound, sa mga kaibigan ko dito na nag-ambag-ambag para sa kapatid ko na makatulong sa akin. Maraming salamat sa inyo. Malaking utang na loob yan sa inyo. Magkakahiwalay man tayo dito sa compound,
nandito kayo sa puso ko. Utang na loob ko yun sa inyo, ang mga binigay niyong tulong sa kapatid ko. Naipadala ko yun kaagad sa kanya. So, maraming salamat. Sana hindi kayo magbago. Kung sino nangangailangan, lagi kayo nandyan. Kung sino may problema, lagi kayo nandyan. Maraming salamat. Next year, maghihiwa-hiwalay na tayo kasi mag-uwi na ng Pilipinas. Ako kasi hindi na babalik. Pag nakauwi ako, hindi na ako babalik dito sa amin kasi mag-i-stay na lang ako sa anak ko. Kaya yun, hindi ko alam kung February ako uwi or June. Pinag-isipan pa kasi may pasok pa. Saka sayang din, parang samantalahin ko na rin yung pagkakataon na nandito ako. So baka mag-extend ako ng ilang buwan, ewan ko lang, hindi ko masabi, pero nagpaalam na ako sa amo ko na February ako uwi. Wala pang reply ang amo ko sa akin, wala pa siyang sagot kasi yung alaga ko maliit, halos ako na nagpalaki sa kanya, kaya naawa din ako sa kanya. Kaya ang hirap iwanan ng alaga mo na napamahal ka na. Parang ang bigat-bigat ng paa mong ihakbang palayo sa kanya na uuwi ka ng Pilipinas, tapos yung alaga mo umiiyak, tapos ikaw na nagpalaki, parang tinuring mo ng anak ba, tapos iwanan mo ng ganun lang bilis. Pero wala tayong magawa kasi may pamilya din ako, may anak din ako, gusto ko rin alagaan din ng anak ko, lumaki na lang yung anak ko inaalagaan. Kaya mag-i-stay muna ako sa kanya hanggang kahit ilang taon lang, baka isang taon magpahinga lang ako sa makasama ko rin siya na medyo matagal-tagal kasi maliit pa siya, 5 years old pa lang, iniwan ko na siya ngayon, 11 years old na siya. Kaya mag-stay muna ako sa kanya ng isang taon, tapos mag-apply na naman ulit, bagong hamon na naman ang buhay kasi hindi naman pwede ako magtambay sa Pilipinas na matagal kasi nag-aaral din siya, hindi sapat ang ikitain sa Pilipinas kaysa ibang bansa, kahit mahirap tiisin para lang sa anak, sa pag-aaral na makatapos, para hindi niya maranasan din ang naranasan kung hirap dito sa ibang bansa at sa probinsya na kahit kalabaw ka na, hindi mo pa rin kikitain yung kinikita dito sa ibang bansa. Kahit dito pa paano, medyo malaki ang kita kaysa Pilipinas. Ang daming kaltas sa sahod. Pag nagsahuran ako, kunti na lang ang natira. So dito, mapaaral ko mabuti yung anak ko, mapaayos ko siya na pagtapos na siguro siya, saka ako hihinto mag-abroad, magpahinga lang ako ng isang taon para ma-relax naman ang katawan kasi kahit paano sobrang pagod na kasi. Guys, thank you for watching. Matutulog na kasi gabi na. Bukas, maaga ang gising, alas 6. Weekend nga bukas, pero 6:30 ako magigising kasi yung alaga ko maaga siya nagigising. Kaya yun, walang pahinga. Pero ayos lang yun. Kasi dyan ko nabubuhay yung pamilya ko sa trabaho ko na to. At least marangal. Maraming salamat. Thank you for watching and good night. Please subscribe and share to my video. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Good night sa inyong lahat.